Mga karos, good morning, good morning. February 22, araw po ng Huwebes. Napakagandang umaga ngayong araw ng Huwebes. Napakapayapa. Kamusta po tayong lahat? Welcome back po muli dito sa ating channel. Kahapon mga karos, meron akong binili na tiles para sa second project natin dito sa Athena Phase 6. Nadala naman po natin siya na maayos dun sa site, pero nabasag pagdating po dun. So ito, galing tayo ng tile center dito sa Mini City Home Depot. Yan, baliktad yata ako. City Mini Home Depot, ayan. Sa Paradahan. Okay, ongoing project natin sa Phase 6, sa Phase 4, ipagpapatuloy po. At saka dun sa Phase 1. After na mga installer natin dito sa Phase 6, yung iba pong mga kasama natin dyan ay madedeploy na po rito sa bagong project natin sa Phase 3. Kaya ito mga karo, samahan niyo po muli kami ngayong araw po ng Huwebes sa mga ma-accomplish namin dito sa aming mga project. Let's go! Tara! Okay, dito na po tayo. Ito yung ating tiles. Yan o. Good morning Kuya Richard. Saka si Ricky, good morning. Good morning. Sino kasama niya rito? Wala si Tamtam ngayon. Okay. Yan na. Bali, ito yung ating yung tiles na kulang. Ang hindi pa nalalagyan kasi itong part na to at saka dun sa dulo. Bali, wall plaster po dito sa cladding ang kaya assignment po nila. Yan sa harapan po ng bahay. Bali, may disenyo po to. Sila na pong bahala dyan. Bali, may groove line to na parang brick wall. Yan ang design. So sa ngayon, update. Ito naman yung buhangin natin. Yung iba rito magagamit pa sa plastering. Then yung graba, magagamit pa po yan dun sa, sa may lababo. Pero onti na lang yung makukuha natin. So ito, abangan natin kung ano yung magiging itsura nito. Then dadalihin na din po nila rito yung mga poste. Yan o. Sa dowel po na inaabang namin 16mm to, sadyang naka-overlap talaga ng ganito mahaba para kapag actual na mabibend pa natin. Kasi kung maiksi ito, mahirap i-bend to. Dapat po kasi ito hulog na hulog. Pero pagka installer na ng, pero kapag sa installation na ng gate, ina-adjust pa ng konti ito, kaya ganyan kahaba para mabend pa. So kaya ganyan po siya kahaba, hindi muna namin pinuputol. Ngayon, mahilig naman sila sa soft drinks o ano man. Yung bote nilalagay po namin dito, o kaya namumulot na lang kami para hindi po makasugat. Ayan o. Okay, ito lang po muna yung assignment natin dito. More on wall plastering. Abangan po natin mamaya kung ano yung design. Silang bahala na po dyan. Dito naman tayo sa ating first project na Athena. Tsaka yung bagong project natin dito. Ito yung pang third project. Okay, good morning nga po pala sa lahat ng ating ongoing client owner. Yan yung nakita nyo o yung naririnig yung nagbabakbak sa taas. Yan na po yung mga lining ng aircon, linya ng aircon. Inumpisa ng sinsilin para magkaroon po ng daanan ng mga wire para sa aircon po yan, magkabilang kwarto. Okay, bati tayo, bati. Good morning Adonis. At saka si Bilog, good morning. Masyado seryoso. Seryoso masyado. Okay, maganda yan, seryoso para maganda yung gawa, diba? Okay, ito fence grills. Sa makikita nyo, inuuna namin yung mga gate, service gate, tapos yung folded gate natin dun sa may garage. Iuhuli natin to. Medyo ano po kasi to, medyo mahirap po to, kaya iuhuli natin. Okay, may iba pang pamaraan para sa mga mga pa-curb line na grills. Yung isa, ipapa-bend natin talaga sa bendingan. Marami naman bendingan dito, kagaya dyan sa may 13. Yun nga lang, kailangan natin gumawa ng unang sample na ganito. Tapos susundan na lang nila. Since gagawa rin kasi tayo ng ganito, kaya kami na lahat ang gumawa. Yun nga lang, matagal lang talaga gawin to. Lalo na sa preparasyon, matagal. Kaya kami na lang gumawa para makita ko din sa mga kasama natin kung kaya nila, para sa mga susunod na tanggap natin, alam natin yung gagawin. So ito, kayang-kaya. Napaka basic sa kanila gawin to.
Yan, ayan na yung ating gate sa garage. Bali, dadagdagan pa namin yan ng tag-isa rito. Bali, magiging folded gate siya na nakalagpas po rito. Yan, ganyan po. So imagine na lang natin na meron pa sa gitna yan, dalawa na napofold din. Ngayon kapag binuksan po yung gate, hanggang dito yan. Tapos yung folded nya hanggang kalahati na lang po nitong unang gate na ginawa, para hindi po lalagpas po dun sa loob. So mahaba po yung kotse ni sir, nasa 4.5, kaya adjust kami. Ang mahalaga may pasok nya. Yan na. Ayan o, 6 branches na po to. Yan, hindi pa ito yung final ng terminate ng terminal. Ayan na. Attendance tayo, attendance. Hindi ko yata nakita si nasaan si Jamil, parang wala. Good morning! Nagulat. Good morning po Kuya Boy. Yan na yung isang aircon. Tapos ito yung isa. Okay. Kuya Boy, bali saan gumapang tong kuya? Saan gumapang tong isa? Yan, sa flooring ito. Okay, binakbak mo na dyan. Galing sa baba yung tubo na yan, papuntang panel. Inugot mo dun sa sa... Alambre lang. Alambre, tapos sinugot mo dun sa... Okay, sige. Medyo matrabaho nga ng konti. Matrabaho lang talaga, pero... Masiyan pala. Oo. Pero padadali ko rin dito. Sa tubo. Tapos hihilahin. Hihilahin ko naman dito para hindi naman saktan yung flooring. Sige. Ayan. Nandiyan ba si Jamil Lag? Wala? Wala. At wala si Jamil ngayon at saka si Tamtam. Okay, dito. Attendance tayo. Si Marvin. Bin, good morning. Sino kasama rito? Wala si Chichi. Medyo may kulang tayo ngayon. Huwebes. May mga absent. Ayan si rito, si Marvin. Okay, assignment. Ito yung sa electrical at saka yung pagpapabricate po ng ating gate and grills. Excavation dito. Solo flight si Marvin. Okay, attendance naman tayo rito sa ating port project. Yan na. Hopya. Siya na dito. Nice kayo Jun. Good morning po kay Jun. Good morning. Sino kasama natin dito? Kuya Dindo. Ayun, good morning. Oy, magandang umaga, bayan. Tayo sa ilalim. Mukhang maraming hindi nakapasok kuya. Kamusta ang lamay? May lamay no? Oo. Ang problema kasi sila, naglamay sila bayan ng inom. Yun lang, Okay, bali ganito ang assignment natin dito. Bali wall blaster or masilya. Yan, masilya. Super fine na skim coat po yung gamit namin. Tapos dati, iniba na namin yung diskarte. Yung mga walls, iniiwan na po namin na rough finish. Yan po kasi yung pinakamainam sa pagmamasilya. Kapit na kapit. Medyo mas madami nga lang po yung masilya na ginamit. Pero mas maganda, mas quality po yan. Ito nga po pala yung natapos ni Kuya Jun. Bali, sample pa lang po to. Ito yung wood effects or sa madaling salita, haspe. Haspe na, anong tawag dito kuya? Hand-painted wooden design. Yan, hand-painted wooden design. Yan ang tawag ni Kuya Jun dito. Yan, hand-painted wooden design. Bali, haspe. So kadalasan sa natural varnish, kahit hindi na po ginaganito. So natural varnish, yung wood look talaga ng pinaka-natural na kahoy, hindi na po natin binuburo yan, hindi na natin minamasilyan. Tapos binabarnisan na lang po natin ng maganda at makinis. Yan. Yan po yung sample na nagawa rito. Uulitin lang po yan. Pero dito.
Yung sa kabilang pintuan, tsaka sa ibang pintuan pa po ng mga cabinet, tsaka dito sa TV cabinet. Ayan, dalawa na po silang gumagawa dito. Natin ba? Okay na muna tayo rito. Ayan, meron pa silang mga kailangan dito kagaya ng paintbrush, lacquer spot putty, skim coat. Ayan, yan yung mga kailangan. So sa araw-araw na lumilipas, may mga kailangan sila. Siyempre nagagamit kasi yung materialis eh. Pero kami, hindi kami full blast para makontrol po namin yung dami ng dapat na gamitin lang dito. Yan, pwede naman tayo mag full blast kasi kung sumobra, pwede pong gamitin sa ibang project. Pero hindi naman po lahat ng nagpapagawa sa amin dito ay gusto nakaduko. Siyempre iba yung materialis nun, gusto naka-varnish. So magkakaiba, kaya kinokontrol din natin. Okay, phase 1 tayo. Check natin yung attendance natin doon. Tara. Dito tayo sa office. Yan, inuna muna namin ni Mrs. yung mga gate pass, yung mga kailangan. Kasi every morning na lang po yung serbisyo ng gate pass dito. Tapos binili ko muna yung lacquer spot putty na kailangan pa ni Kuya Jun doon. After lang namin ni Mrs. dito, magbibigay naman tayo ng assignment and attendance dito sa project namin sa phase 1. Ayan. Hintayin ko na si Mrs. Dito na kita hintayin ha. Dito lang ako. Okay. Okay, ito yung gate pass natin. Mabilis lang tayo rito. Bali karagdagan lang po to para dun sa ating interior and exterior sa dalawang atina. Tapos yung bagong project natin, napakahangin naman. Di ba, pawa ka. Tapos yung bagong project natin sa phase 6 natin na ito, mga bakal, graba, tsaka PVC pipe muna. Yan, bilis lang natin dito. Tara. Yan, attendance tayo rito sa phase 1. Yan, kompleto naman sila. Ay, si Master Jojo, good morning. Good morning! Yan, maraming hindi nakapasok ngayon, 3. 3 hindi nakapasok. May LBM? May LBM, lasing bago matulog. Okay, bali finishing carpentry pa rin. Nakalalay lang kami rito sa mga plywood namin. Unti na lang yung plywood. Mamayang after lunch malalaman to. Habang natatabasan po, malalaman. Eh si Louie, good morning Louie. Good morning. Good morning. Okay, dito yung final layout. May dalawang overhead na cabinet dyan. Tapos closet. Tapos may open shelves. Pero kasama po yun sa kasama yun sa pintuan ng cabinet. At saka may dalawang drawer. Yung pinaliwanag ko rito kahapon, baka mawala yung overhead. Baka mawala yun. Magiging parte siya ng closet, pintuan. Kasi hindi naman po ganun kataas. Hindi naman po ito ganun kataas. Nasa 240 nga lamang yata ito. Yan, 240. So, ito. Bali, binibilang na ni Master Jojo yung mga kailangan natin sa mga fixing materials, accessories, para maisama. Tapos, ang dating yata rito, ito nga kasi yung bintana. Kapag nagpa-install siya ng aircon, baka dito mapunta. Pwede ko naman dito ilagay yung Pwede ko naman ilagay dito yung ating yung indoor unit or yung ating aircon na split type. Yun lang, baka mag-drop siya kumain dito ng space. So wala namang kaso yun kasi may bintana naman. So ipapainal ko kay client kung gusto niya ba dito banda or dito. Pag dito, yung swing door, matatanggal po dito sa plano. Mapupunta na lang dito. Kasi pag binubuksan yung babangga po yun dun sa ating aircon unit sa loob. So hindi siya mabubuksan ng husto. Yan. So kompleto sila rito. Adhesive. Kasya kaya to adhesive mo, Wi? Kasya, no? Adhesive. Yan, follow up na lang kapag may kulang. So hindi naman mauubos yan ngayong araw. Tapos sa tiles yan, nakalalay tayo bago maubos. I-report sa atin ni Louie. Yan, nakakornisa rin po ito. Tsaka ito, nakakornisa. Hindi nga lang mailagay pa dahil tinatapos pa yung para sa mga walls. Dito, sagad na po yung cabinet natin. Yan, sagad na dyan. Yan, naka-fix na kasi siya. Kung matatanong nyo bakit hindi natin to sinagad yung isa, para ma-move pa nila. Yan, para ma-move pa. Kasi pag sinagad natin yan, mahirap na po nilang i-move yan dahil sa
Naka PVC panel tayo. Tsaka magiging part po yun ng kornisa. At least ito may move pa. Gusto nilang ilipat kung saan, pwede pa. Pero yung mga naka-install po dito sa kwarto, sa dulo, final na po yan according sa usapan namin. Hindi na po nila yung ma-adjust. Nandiyan na talaga. Naka-fix na. Dito maraming tatrabahuin yung mga pintor, si Kuya Jun tsaka si Kuya Dindo. Maliit lang pero matrabaho. Ayan. Kaya lagi ka lang dito? Yeah. Kaya ito yung locker spot pati mo. Okay ko. Ayan o, tsaka paintbrush namin. Kaya din isa lang yung nabili ko. Ihabol ko na lang yung isa ha. Thank you. Hindi, paano ko na lang ipapasabay ka. Sige. Okay, balik naman po tayo rito sa second project natin, Athena. Ito yung ginawa nating slab dito. Ayan na, nagpapatubig po tayo. Napakadaling magpatubig kasi may access na tayo ng tubig dito. Hindi na rin natin kailangan ng hose. Kaya nakaklibi na po yan dyan at saka dun sa dulo. So ito, yung mga X-brace na ginawa namin panukod sa baba, pwede na po natin yung baklasin. Tapos after mga 1 week naman or after mga 5 days na lang yata, pwede na po natin baklasin lahat ng tukod. Yan, bali 2 weeks lang naman po yung curing time nito. 10 to 12 days. Yan, yan patubig lang. Ayan, nagdagdag pa tayo ng buhangin dito para sa tiling at saka sa plastering dito sa loob. Ayan. Pre, okay na yan? Okay na. Yan yung iba, dadali na po natin dito sa may Block 24. Tara. Op, yeah. Yan na. Skin coat. Sige. Dalawa na po yan, kuya. Dalawang bag. Thank you. Bali, ito mga karawas, hapon na naman po. Ito, magbibigay na tayo ng update sa mga assignment natin. Bali, check natin dito sa second project sa Athena. Tingnan natin kung ano po yung ginawang design para po rito sa kanyang wall cladding ng harapan ng bahay. Then mag-update na rin po tayo rito sa project natin din sa first project Athena. Doon naman po sa mga ginagawa sa mga gating grills. Bali, ito mga karawas, habang nandito tayo, ayan, shoutout muna. Hindi ko lang alam kung birthday nung anak ni Sir. So shoutout kay RV Mel Buenviaje. RV Mel Buenviaje. God bless sa inyo and more birthdays to come pa. Also shoutout na rin kay Sir Alvin Constantino. Yan, God bless sa inyo. Tsaka shoutout na rin kay Rob Constantino. Yan, mabuhay po kayo dyan. God bless and ingat. So tara mga karawas, update na tayo. Let's go. Ayan, papunta na tayo ng phase 4 and phase 6. Habang nandito tayo sa biyahe, meron lang akong gustong i-share na topic. Maraming nagko-comment doon sa mga gawa namin. Ayan, magaganda po daw. Maraming salamat po kasi nakakataba po ng puso yan, yung mga nababasa po namin. Okay, ang isa sa mga katotohanan mga karos kung bakit magaganda talaga yung mga ginagawa namin, i-share ko lang din, hindi lang naman po kami yung mga gumagawa rito. Marami pang iba. Medyo exposed nga lang po kami kasi nagbablog. Pero marami rin po mga magaganda gumawa dito. Tsaka mapagkakatiwalaan din. Ayan mga karos, bali kaya magaganda din yung mga gawa kasi namin dahil sa budget. Yan po yung pinakasikreto. Dati noon, may mga nagpapagawa nung nag-uumpisa pa lang kami rito, hindi natatapos. Hindi namin na ipapakita yung maganda kasi hanggang doon lang yung budget. May hangganan lang yung budget ng client. Sa ngayong pagpasok ng taon na to, tsaka yung mga lumipas na taon, marami po talagang nagpapagawa ng overall. Pag sinabing overall, from birth to finish, sa mga unit na nire-renovate namin, minsan nga all out talaga eh, hanggang sa mapaganda at matapos. So bibihira yung mga ganong client na talagang sobra-sobra pa yung budget sa mga pinagagawa nila. Ayun talaga, mapapaganda talaga yung gawa. Yun lang, gusto ko lang i-share na nasa client owner din kung paano mapapaganda po yung kanyang bahay. Yung iba naman, ang ginagawa after matapos yung mga pinagagawa sa amin,
naglalagay na po sila ng mga bagong gamit. Kaya mas lalo pong gumaganda kapag binibidyoan natin at tineturn over. So isa yun sa mga sikreto rin na dapat kapag nagpagawa ka ng bahay, halos babagayan mo yung bahay mo ng mga gamit. Kaya yung iba, bumibili mga bago na. Yung paggawa naman namin po sa mga bahay, pagre-renovate namin, tsaka sa house improvement, syempre maayos na kami gumawa. Pero yung mga plano ng mga kliyente na medyo magastos yung design, syempre magko-conforme na yun sa mga kliyente natin. So again, ulitin ko na naka-base po sa client owner kung paano po nagiging maganda yung bahay na pinagagawa. Hanggat mas marami siyang budget, mas marami po tayong maipapakita na mga magagandang gawa tsaka mga magagandang design. Syempre ang nasusunod po dito yung may-ari. Kahit naman po pagandahin natin ang pagandahin po yung bahay nung nagpapagawa, kung ang budget niya ay hindi naman po aabot dun sa plano, hindi rin po natin maipapakita na maganda yung gawa. So ayun po, konting idea lang. Maraming salamat po dun sa mga nag-comment. Ito lang po yung kaya kong isukli sa inyo, yung pagsagot sa mga tanong nyo. Kaya maraming salamat po. Dadaan muna ako dito sa hardware. Meron tayong delivery bukas doon sa katabing project natin, yung third project na ginagawa natin dito sa Phase 6. Isang Athena din. Kaya babayaran muna natin yung mga delivery para bukas, yung mga order natin. Yan, bibili na rin pala tayo lacquer thinner para kay Kuya Jun. Hopya, dito na tayo. Alright. Okay, dito na tayo sa Phase 6. Yan na. So, update tayo rito. Si nga pala, si Chichi nakapasok siya half day. Tapos ito na yung mga ipapahakot natin. Wow, napakadami na. Yan na. Papahakot natin to ngayon para po bukas, pagka dumating po yung delivery natin, medyo maluwag dyan. Yan na. Itong buhangin na nandito, hindi pa yan yung para rito. So bibistayin to para po sa mga tiling works po, para dyan sa flooring, sa second floor. Tsaka ito, may buhangin pa tayo rito. Yan, merienda muna, merienda. Sinong hindi natin nabati rito? Ayan, si Chichi. Good afternoon, Chi. Good afternoon, boss. Yan, half day. Dalawa si Kuya ba? Yan, break time muna. Bakit? Yan, unti-unti na rin kinakasa yung fence grills na nakakurbada. Yan, medyo ano pa po yan, mahirap pa po pang ikasa yan. Kailangan po mapantay natin. Tapos dito, ito na yung ating folded gate. Medyo naka-overlap siya ng konti. Yan, ganyan po yan para yung sasakyan hindi po tatama dito. Kukumplituhin na lang po yung grills. Merienda tayo. Merienda. Ng Raulo yun eto. Sa, Si Jamil, di na nakapasok. Oo, hindi na. Hindi na kinaya. Anong oras ba kaya natapos? Umaga kami mo yung mga 12:40. Sila, alas 4. Hindi naman nainom si Jamil nung pumunta kami dun Kutsara ko Hindi nainom May si juice ka Jamil. rito, Carol. Meron po yata dyan, may mixed berry siya. Tapos Ito, okay na to. Sige po. Ayan, merienda muna tayo. Merienda.
Ayan, final update tayo rito sa second project namin na Athena dito sa Phase 6. So ito yung mga ginawa rito, wall plastering. Tapos yung sa poste, yan, okay na din. Sa tiles, kinumpleto na rin. Yung bit-bit natin kaninang umaga, yan, nakakabit na rin. Ito yung naging design. Medyo ano lang, medyo against the light lang. Yan. So brick. Yan, brick wall. Pero medyo malalaki po yung design ng ating ano rito, brick wall. Running band, yung pagkaka-design. Tapos naglagay muna sila ng framing. Ayan, papansin nyo may framing muna. Yun. O, diba? Gumanda lalo. So dito bahaging malayo tayo. Hindi muna natin yan ma-appreciate. Ito nga po pala yung mga finish ng pader dito. Yan, naka skim coat finish siya. Sana ipatapos ni ma'am hanggang sa pintura para mapalitaw po natin tong design niya rito. Ang ganda po niya kapag natapos. Oh. Yan, unti-unti na rin po sila nagbabaklas po ng ano ron, nung forma dun sa loob. Ayan yung iba. Kung may papatapos ni client owner to, sigurado ganda nitong bahay din na to. Kasi yung pang ano niya, yung pinaka-extension niya is kwalado. Napaka-nittingan. Yun nga, hindi niya na pinili magkaroon ng garahe dito, kaya ganyan na po yung design. Nagkaroon na ng cladding ng mga poste po dyan. Unlike doon sa mga gawa namin doon sa una, yan, may garahe talaga. Lagi ko nga sinasabi, yung sasakyan dito, kahit iparada niya, makakadaan pa po yung sasakyan dito. Wala magiging problema. Yan diba? Ayan, kung mapapansin nyo sa video, meron po talagang linya ng PVC para do sa electrical. Yan, kakausapin ko yung electrician natin kung kaya niyang may move yan dito bahagi. Bahag na rito para hindi naman masyado naka-expose. Ganda. Ang naiba rito yung framing, kasi dati sinasagad lang po yan ng mason. Sinasagad lang dulo sa dulo. Ngayon mas malinis po siya tingnan kasi may unang frame muna sila. Ang frame, tapos sa kanila po ginawa yung mga guhit na yan. Ayan, ang ganda. Mas lalong gaganda to kung mapapatapos nga sa pintura. Kasi kung skim coat finish lang, medyo hindi pa rin po nai-emphasize yung mga design. Okay, ayan lamang po muna yung update. So marami pang gagawin dito. Wall plastering doon sa loob. Plastering yan, kailangan malinis yung pagkaka-plastering hanggang taas sa steel deck. Tapos may mga overhead pa. Tapos may demolition pa dyan sa likod. Then tiling. Then mag-assemble ng lababo. Then tiling ulit. Tapos yung canopy na lang dyan. Then waterproofing na lang dun sa taas. And halos tapos na yung ating contract dito. May konti pa yata magkakaroon ng additional dito kasi nga yung wiring dyan sa taas may konting issue. Hindi gumagana yung mga ilaw. Kung madali lang, kung tapping lang, or may mali lang po dun sa mga sa pag-terminate dun sa mga terminal ng breaker, yan walang problema. Pero kung yung kung may mga walang laman na wiring tapos mali-mali yung tapping, yan baka medyo malaki-laking trabaho. So ito lang muna yung update natin dito. Wow. Wah, ganda no? Ang luwag tingnan. Eto, napapahakot na tayo. Yan para bahagyang lumuwag-luwag na rito. Meron tayo isang suporta rito kasi medyo mahaba na yan kaya kailangan natin maglagay pa ng isang poste rito. Pero asintada na lang to. Ito na yung bandang enclosed wall. Pagdating dito 150 cm. Yan, kasing tangkad po nito, kasing height po nito ginawa namin dito. Yan, may CHB laying yan papunta rito. Yan, malinis-linis na. Sakto yung diskarte natin, Bin Nakakot ka agad, malinis na kagad dito. Diba?
Hindi rin kasi maganda yung natatambakan dito eh. Pero kung yung mga foundation nito, yung pang second floor, tambak talaga dito yan. Maraming lupa na yung nahukay. Bali, ito na nga po pala yung ating folded gate. Ayan o. Medyo naka-overlap lang siya ng konti. Gawa nga po na kailangan natin habulin yung sukat ng sasakyan. Yan, ganito yung finish niya. Tapos magpapa-install na lang po tayo ng 2 barrel bolt para dun sa flooring. Yan, tapos dito pantay po tayo para may lagay natin na maayos yung barrel bolt natin dito sa gitna. Tapos pagdating dito sa may pinaka 3 layer niya, dahil nga po malalaki nga po yung butas ng ating grills, meron po siyang 1/3. Pero dyan lang po hanggang dun sa dulo. Hindi na po natin lalahatin kasi bahagyang bibigat po yung mga gate. Sa design, nilagay lang naman po natin yung 1/3 para dito. Dahil nga po masyadong open, para hindi naman po makapasok yung ano rito, yung pusa. Yan Yan, okay na tayo rito. Halos pa kompleto na. Bukas kompleto na po yung mga grills niyan. Ganun din dito sa gilid. Bale, ito mga karos, hanggang dito na lang po muna yung vlog natin. Meron nga po palang bumisita sa atin dito sa Lumina. Bali, malapit po yung kanilang unit sa may bandang Garden Villas. Yan, shoutout nga po pala kay Sir JL and Ma'am Kate. Yan, God bless po sa inyo. So paano, kita-kita na lang po tayo sa susunod na video mga karohaus. Hanggang dito na lang po muna. Paalam po muna. Tara!